guys, welcome to my small YouTube channel, and I want to share you guys about on how to online registration about the senior citizen. So let's get started. Hi guys, welcome to my small YouTube channel. Ngayon, pag-uusapan natin kung paano mag-register online about sa senior citizen. So let's get started. At first, we need the OSCA ID number of our senior citizen lolo or lola or mom or dad, and then their selfie picture or a 2x2 picture. At ang legit website ay nasa itaas ng phone ko, which is ncsc.gov.ph. And then click natin yung register. Sa baba, click natin yung I agree na box and click proceed. And then type nyo lang yung last name ng lolo or lola natin or ng nanay or tatay natin. For example, De La Cruz. First name, Maria. Yung middle name niya ay Hidalgo. Tapos, kung meron ba siyang name extension, kagaya ng junior, senior, kumbaga, pero kung wala, leave blank lang tayo dyan. At yung kanyang address, for example, Region 5, Province, Masbate, City, Aroroy, Barangay, Ambulong. Next is residence, house number, or block or lot number. For example, block 1, lot 2, street, zone, or purok, or sitio. Pwede nyong lagyan kung meron kayo sa address nyo, pero kung wala, wag nyo lang lagyan. Next is birth date niya. For example, January 1, 1964. Yung birthplace niya ay, for example, Masbate. Yung marital status, for example, single ba siya? Or married ba siya? Or widow or widower? At separated. Example, married. Yung kanyang religion ay Catholic. Yung kanyang sex at birth ay female. Yung kanyang contact number, for example, 0912345678. Yung kanyang email address, pwede nyong lagyan ng gmail.com, pero pag wala, type lang tayo ng none. Kung meron ba siyang FB Messenger, kung ano ang kanyang pangalan, ilagay dito. For example, meron siya Maria de la Cruz, for example. Pero pag wala, wag nyo lang lagyan. Ang kanyang ethnic origin, Filipino. Yung kanyang language spoken, for example, ang kanyang mother tongue, for example, Hiligaynon, Tagalog, English, kung marunong siya. Ito, very important ito, yung OSCA ID number niya. For example, meron na siyang ID, ilagay lang dito, for example,
ang number ng kanyang ID ay 4321. Tapos, kung meron ba siyang GSIS or SSS number, ilagay nyo dito yung number. Pag wala, leave blank lang tayo. Kung meron ba siyang TIN ID, ilagay dito yung kanyang number. Pag wala, leave blank lang. Yung TIN pala ay for tax yan kung meron siyang TIN ID number. Ang kanyang PhilHealth number, pag meron siya. For example, 745678932. Ang kanyang SC Association number, SC Association ID number, pag meron siya. Pag wala, leave blank lang. Pero pag meron, halimbawa, ilagay lang dito, ang meaning pala ng SC ay Senior Citizen Association ID number. Pag meron, lagay nyo lang 4356. Example lang. Kung meron ba siyang other government ID number, for example, Philippine National ID, Voters ID, ilagay nyo lang dito yung kanyang ID number. Kung nagtatrabaho ba siya or meron ba siyang business, ilagay lang dito ang pangalan ng business. Pag wala, leave blank lang. Kung meron ba siyang pension ngayon o wala, pero pag wala, leave blank lang. Yung capability to travel, kung kaya pa ba niyang mag-travel or hindi. Sa akin, yes. Name of your spouse, ang pangalan ng kanyang asawa. For example, De La Cruz, first name, Juan, middle name, Gallardo. Kung meron ba siyang name extension, for example, senior, junior. Pero pag wala, leave blank lang tayo. Yung pangalan ng ating lola or ng senior citizen. Pangalan ng kanyang tatay. For example, Hidalgo, Mario, middle name, Hordan. Tapos yung pangalan ng kanyang nanay, Hidalgo, Maricar, middle name, for example, Ligada. Name extension kung meron siya, pero pag wala, wag nyo lang lagyan. Next, name of your children, kung ilan yung kanyang yung pangalan ng kanyang mga anak. For example, take note pala guys, from oldest to youngest, yung ilagay na pangalan ng kanyang mga anak dito. For example, ang pangalan ng kanyang anak na una ay yung complete name niya, for example, Carmen de la Cruz. Occupation, halimbawa, cashier. Yung kanyang income ng kanyang anak, pwede lagyan, pero pag ayaw nyo lagyan, okay lang, optional lang naman siya. For example, ang age niya ay 28, tapos kung may trabaho ba siya o wala, yes. If no, click no. Yung kanyang pangalawang anak, for example, ay si De La Cruz. Yung kanyang pangalawang anak, for example, meron siya, pangalan ay Girly De La Cruz. Yung kanyang occupation, pwede ilagay kung anong trabaho niya. Pag ayaw nyo, wag nyo lang lagyan. Leave blank lang tayo. Yung kanyang income pala, okay lang na wag lagyan, optional lang naman siya. At yung age niya, halimbawa ay 24, tapos kung may trabaho ba siya o wala, yes. Click no if no. Halimbawa dalawa lang yung kanyang anak. Tapos, yung child number 3, child number 4, child number 5. Next, number 24A, yung other dependents.
niya kung sino ang kanyang kasama sa loob ng kanyang bahay. For example, meron ba siyang ina na kasama doon or ama, or meron ba siyang doon kasama ng mga cousin, ilagay lang diyan. Pangalan ng dependent, kanyang trabaho, yung income niya, yung kanyang age, kung nagtatrabaho ba siya o wala. Same lang din ang ilagay dito sa name of dependent number 2. Next is dependency profile, living condition, check all applicable. Kung siya ba ay nag-iisa sa kanyang bahay or meron siyang kasama, for example, kasama niya ang kanyang mga children, yung kanyang spouse, yung kanyang relatives, at yung kanyang grandchildren, lagay lang dito. Pagkatapos, next is living condition. Check all applicable. For example, wala siyang privacy, no privacy, overcrowded in home, kung marami sila sa iisang bahay at masakit doon. Informal settler, kung wala silang permanenteng bahay, no permanent address. High cost of rent, kung mataas ang kanyang renta sa bahay. Longing for independent living, quiet atmosphere, kung gusto niya ng sariwang hangin, and others. Tapos ilagay dito kung i-specify kung anong gusto, kung ano ang kanyang buhay ngayon. Next is education or HR profile. Highest educational attainment. Kung nag-attend ba siya ng school, not attended. Kung hanggang grade 1 lang ba siya, elementary level. Kung grade 6 or elementary graduate siya, click lang yan. Kung high school level lang siya, kung first year high school lang tinapos niya, kung high school graduate siya, nakapagtapos siya sa high school, kung vocational course siya, kung vocational course siya, tapos yung kanyang college, meron din tayong college level, kung nakapagtapos siya sa kolehiyo, and then meron din tayong college level kung hanggang second year college lang ba siya, tapos kung college graduate, kung nakapagtapos siya, tapos postgraduate. Kung meron siyang mga masteral, ganyan, doctorate, lagay lang dito. For example, high school level lang siya. Specialization or technical skills. Kung marunong ba siya sa medical or medisina, dental, fishing, mangingisda, engineering, barber, evangelization, millwright, teaching, counseling, cooking. Check. Marunong siyang magluto. Carpenter, hindi siya marunong. Mason, tailor, marunong siya. Legal services, hindi. Farming, marunong din siya. Arts, hindi. Plumber, hindi red. Shoemaker, hindi. Chef or cook, hindi. Information technology, hindi siya marunong yan. Tapos, kung meron dito na wala dito sa choices, pwede nyong ilagay sa others or specify. Next, shared skills or community service. Kung ano ang kanyang nasi-share sa kanyang community, pwede nyong ilagay sa type skills dito sa box. Next is involvement in community activities. Kung siya ba ay nag-i-involve sa medical, sa resource volunteer, sa community beautification, nagpapaganda sila ng komunidad, naglilinis, community or organization leader, or isa ba siya sa mga leader ng organization doon sa kanilang barangay, dental, kung marunong siya, kung friendly visits, kung nagbibisita siya sa kanyang mga kaibigan sa barangay, for example, neighborhood support services, legal services, religious, counseling or referral, sponsorship,
Kung meron dito na wala sa box na 'to, puwede niyong ilagay sa others or specify. Next, economic profile, source of income and assistance. Click lang ang box dito na naaayon sa kanya. For example, kung meron siyang pinagkakakitaan or own earnings or salary or wages, kung meron siyang sari-sari store, click lang yan. Pero pag wala, kung meron siyang pension, click din to. Pero pag wala, hindi. Kung meron siyang stocks or dividends, click din to. Pero pag wala, wag nyo lang i-check kung nagdidepende lang ba siya sa kanyang mga anak or sa kanyang mga relatives. Check lang yan. Pag wala, wag nyo lang i-check. And then, kung nagdidepende lang ba siya sa kanyang asawa na salary, check lang yan. Pag wala, wag nyo lang i-check. Kung merong pension ng kanyang asawa, i-check lang yan. Pero pag wala, hindi. Kung meron siyang insurance, kung meron siyang rental or sure corporation, kung meron siyang savings, click nyo lang yan. Pag wala, hindi lang. Kung meron siyang livestock or chart or farm, kung meron siyang mga farm, kung meron siyang mga nag-aalaga ng mga manok, ng mga baboy, ganyan, check nyo lang yan. Pag wala, wag lang lagyan ng check. Kung meron siyang fishing, like pump boat or small pump boat, check nyo lang yan. Pero pag wala, wag nyo lang i-check. Again, meron dito, others or specify. Kung meron siyang pinagkakakitaan na wala dito sa box, you can put it here. For example, naglalabada ng damit sa kapitbahay. Period. Next. Asset, real and immovable properties. Kung meron siyang house, check nyo lang yan. Kung meron siyang lot or farmland, kung meron siyang house and lot, at kung meron siyang commercial building, kung meron siyang fish pond or resort. Pag wala, wag nyo lang i-check dito. And then next is asset, personal and movable properties. For example, kung meron ba siyang sasakyan or automobile, personal computer, boats, heavy equipment, laptops, drones, motorcycle, mobile phones. For example, meron siyang cellphone. Click nyo lang yan. Next is ang kanyang monthly income in Philippine peso. This item is optional. Pwede nyong lagyan, pero pag ayaw nyong lagyan, pwede rin. For example, ang kanyang monthly income is below 5,000 or wala naman talaga, click none. Pero pag meron 5,000 and down, okay, click below 5,000. Next is problems or needs commonly encountered. Check all applicable. Lack of income or resources. Check nyo yan. Ang kanyang mga problema, wala siyang income at mga resources. Loss of income or resources. Pagkaubos ng kanyang income or resources, click lang yan. Tapos yung skills or capability training, kung meron siyang skills, kung gusto niyang magkaroon ng skills, check lang yan. Pero pag ayaw niyang lagyan, pwede rin. Next, health profile. Kung medical concern, blood type. Kung ano ang kanyang blood type. For example, hindi niya alam, just click unknown her. Next, physical disability. Kung ano ang kanyang mga disability. For example, hindi makalakad dahil may arthritis. Period. Next,
kung ano ang kanyang mga health problems or ailments, kung meron ba siyang high blood, kung may arthritis ba siya, kung meron siyang coronary heart disease, pag wala, huwag nyo lang i-check, kung meron ba siyang diabetes, kung meron ba siyang chronic kidney disease, Alzheimer's or dementia, chronic obstructive pulmonary disease. Again, pag wala dito, sa mga box na to, yung kanyang health problems, you can type it here on others, specify. Pag wala, wag nyo lang lagyan. Next is dental concern. Kung need niya ba yung mga pasta or uh, pag pagbunot ng kanyang ngipin, just click it here. And then visual concern, kung malabo na ba ang kanyang mga mata. Eye impairment, needs eye care. Yung oral hearing condition, kung malabo na ba, kung hindi na ba siya kung hindi na ba siya makarinig ng mabuti, click here. Pag makakinig naman siya, just don't click it here. Next, social or emotional. Feeling neglect or rejection. Feeling niya nire-reject na siya kasi matanda na siya. Feeling helplessness or worthlessness. Feeling niya wala na siyang kwenta. And then feeling loneliness or isolate. Feeling niya lonely lang siya lagi, nag-iisa, lack leisure or recreational activities. Parang wala siyang ginagawa araw-araw. And then lack SC or senior citizen friendly environment. Pag wala siyang makausap or wala siyang makasama. Area of difficulty. High cost of medicines. Click it here kung wala siyang pera, kung ang kanyang mga medicine ay mahal, lack of medicine, pag wala siyang pambayad ng medicine, lack of medical attention, pag hindi siya nagpapa-check up. Just click it here. Pero kung ayaw nyo, wag nyo lang lagyan. For example, lack of medicine and lack of medical attention lang yung gusto ko. List of medicine for maintenance. For example, lagay nyo lang, for example, nagme-maintenance siya ng amlodipine 10 mg. And then yung losartan, nagme-maintenance din siya 50 mg. Example lang yan. Do you have a scheduled medical or physical check-up? Pag yes, click yes. Pag no, pag hindi, click no. For example, meron, yes. Pag nag-yes ka dito, ang iyong bang check-up ay monthly ba? Every 3 months or every 6 months or yearly, annually? Example, every 6 months. Next. Dito, yung OSCA ID natin, i-upload natin dito. For example, click upload or take photo of your ID. And take notes, if wala pa kayong OSCA ID, you can also upload any valid ID here. For example, Philippine National ID or Voter's ID or Postal ID or Passport ID is okay. Click upload or take photo of your ID. Example lang to. Example, na-upload ko na siya, parang ganyan yung kanyang kinalabasan ng OSCA ID. Next is, we will upload also your actual photo or 2x2 photo. To attach your captured photo, take your actual picture or selfie using your mobile phone and click on the upload button below and locate the photo file from your device to upload it here. We need a close-up image of your face, so please take a 2x2 size photo capture only. Please take a selfie of your face. Do not attach a whole body picture or your younger year photo. We need the actual senior photo of your face only. So, ibig sabihin, yung iyong actual na photo ngayon, yung updated. Paano gawin yon? Just click upload or take photo. Click file.
At saka hanapin nyo lang dito sa inyong gallery kung saan nalagay. For example, yung inyong photo ay um, ito. Ito. Wait lang tayo. For example, ganyan. And then, we have to put our PKN also. 4-digit lang to, yung combination. And please take note, do not forget it. Or do not forget it. For example, yung inyong gustong PKN na 4 number only ay number 4532, for example. And then, i-re-enter lang natin yun. 4532. Pagkatapos, click lang natin yung this is to certify that the certification entered above is true and correct. Check. I have the knowledge in providing the above information. Check. I understand the purpose of enrolling myself in the registry of the National Commission of Senior Citizens. Check. I have personally given my consent to allow the use of the information contained in this form. Check. I understand that this form contains my personal information to be stored in the NCSC Senior Citizen database. Check. I have certified further that during the filing out of this form, I was assisted by the person whose name is indicated below and that such person is personally known to me. Check. For example, sa assisted by, ilagay lang dito yung complete name ng nag-assist sa inyo. For example, Victoria de la Cruz. Relation to the registrant, for example, granddaughter. Tapos, yung contact number niya, slash, lagay nyo lang dito, 0912345678. Next. Click proceed to submit. So guys, ito na siya. Check your entries, scroll down below, and check your entries before you submit. I-check nyo, double check nyo yung full name, yung address, yung date of birth, yung sex at birth, yung marital status, yung contact number, email, and blood type kung talagang hindi kayo nagkamali. Double check nyo. Ito yung ASCA ID na nilagay nyo kanina, in-upload. And then, meron din tayong ditong PKN na 4532. Tsaka, huwag nyo sanang kalimutan yung PKN number na to kasi gagamitin natin to mamaya. 4532. And then, kung gusto nyong reviewin lahat and i-edit, meron kayong nakalimutan, just click it here. And then, i-click nyo lahat dito. And double check talaga lahat if talagang hindi kayo nagkamali dito. And then, for example, pag okay na lahat, na double check nyo na, scroll down lang, click nyo lang yung proceed to submit. Ito na siya. Pagkatapos, click nyo lang dito yung box na yes and I certify that the above information is correct, final, and ready for submission. And then you can click submit now. Ito guys, kung paano natin i-verify kung na-register na At yung ito na ang yung ginawa registration natin reference kanina. number. First, At pumunta tayo huwag ulit sa niyong kakalimutan yung reference ncsc.gov.ph number and niyo. then click verify her. And then, scroll down lang tayo. You can click any of this.
choices. Verify using registration reference number kanina or verify using exact name and birthday. So sa akin, yung aking gagamitin ay verify using registration reference number. Click ko lang yan. Tapos i-enter ko lang yung RRN or registered registration number. Halimbawa, for pagkatapos i-enter lang natin yung 4-digit na PKN kanina. For example, tapos scroll down, click submit. So, guys, ito siya. Na-verify na natin at totoo na na-register din natin siya. Ito ang kanyang RRN number, kanyang full name, yung kanyang region, yung age, tapos your registration will go through our authentication process. When your application qualifies for the next processing stage, you will be notified in the contact information you have provided. Click close. So that's all guys, and thank you for watching.